Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagpaabot na din po mga kababayan ng pahayag yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mensahe in relation na sa nangyayari ngayon na kaguluhan sa Iran at sa Israel sa pagsalakay po ng Amerika. O ngayon, di na-confirm na yung ating Pangulo buhay pa. Kasi gustong-gusto na mamatay na ng mga DDS. Nagpakalat na naman po ng fake news kahapon na yung ating Pangulo itinakbo na sa ospital na naman. Wala talagang tigil mga kababayan sa pagpapakalat ng fake news ito mga DDS influencers. Buhay na buhay ang ating Pangulo. At ngayon nagpaabot ng mensahe mga kababayan ng kanyang statement in relation sa nangyaring kaguluhan ngayon sa Middle East. O yan yung ating Pangulo. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, no Filipino casualties so far in the Middle East attacks, government on round-the-clock watch, sabi ng ating Pangulo. Ayan, President Marcos assured the public that no Filipino has been reported killed or injured amid escalating exchanges between Israel, the United States, and Iran in the Middle East. Ito yung mensahe mga kababayan ng ating Pangulo. Pakinggan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nag-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar at sila ay kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Magandang umaga po. So yun mga kababayan, ang mismong mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bigo na naman yung pagpakalat ng mga DDS ng fake news na itinakbuhan niya sa St. Luke's. Kahapon nag-react agad po yung Palasyo Malacanang para pasinungalingan yung pinapakalat ng mga DDS na fake news. O ito yung sabi ng Palasyo Malacanang kahapon, Marcos well, healthy, not trust the hospital. Because I knew, wala talagang magawang matino itong mga DDS. Tapos nag-post si Lorraine Badoy. Yan ang post mga kababayan ni Lorraine Badoy. Yan Lorraine Badi. Sabi niya, sorry, hindi si Bangag yung nasa St. Luke's. Bukas uli, dasal tayong matigi na ang sabay mura. Ganyan mga kababayan kasama. Ganyan sila mga kababayan kasama. Mag-wish na ang ating Pangulong Bongbong Marcos matigi na daw, mamatay na. Lalo nitong ahaba ang buhay mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At baka mauna pa yung kanilang idol, ang kanilang poon, mga kababayan, sa kakaisip nila ng masama sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero tayo, sabi nga natin mga kababayan, never tayo na mag-wish ng masama
sa mga Duterte. Gusto nga natin na sana ikako kasihan nawa ng ating banal na espiritu ang pamilya Duterte, si Sara at si Digong, at ang kanilang kaluluwa maligtas. Di ba? At si Digong, ang panalangin natin para sa kanya, magsisi ng kanyang kasalanan. At sana humaba pa ang kanyang buhay, mga kababayan. At doon sa kulungan sa Dahig, masumpungan niya ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang ating wish. Never tayo na mag-wish ng masama tulad ng kanilang wish sa ating Pangulong Bongbong Marcos na subsob, mga kababayan, sa pagtatrabaho, pero pinag-iisipan nila ng masama. Habang yung kanilang gustong ipalit si Sara, ang sabi nasa Bangkok, Thailand, lumakwat sa na naman. Walang ginagawa, lumakwat sa mga kababayan. Ayan si Sara, sabi sa post ni Attorney Jesus Falciso. Kahapon, Tweety Bird reports, Inday Lustay, aka Sara Duterte was spotted in Bangkok Thursday, kahit na work day, today and tomorrow for most Filipinos. Tweety Bird says she was spotted near major mall in Bangkok and was touring or shopping in the area. Daming time magbakasyon, siguradong didipinsan ito ng mga DDS. Pero nung si Leni Robredo ang nasa abroad, nung kung ano-anong mga sinasabi, kahit work-related trips, abroad si BP Leni noon. Meron pang pautot ang mga DDS noon na nasaan ang busy. Pero ngayon, walang pakialam kung nasaan si Sara. Ayan si Sara, na picturean, mga kababayan, sabi sa Bangkok daw ito. You see? Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, na subsob sa trabaho, gusto na nilang matigi. You see? At paulit-ulit na binabalita nila na ang ating Pangulo daw tinakbo na naman sa ospital. Ganon sila kasama. O ngayon, yun ating armed forces, on standby, sabi ng armed forces, for any humanitarian evacuation ops in the Middle East, sabi ng Department of National Defense natin. Sabi dito, mga kababayan, sa report ng Philippine Daily Inquirer, the armed forces of the Philippines stands ready to assist in humanitarian and evacuation operation in West Asia, commonly called the Middle East. This comes amid the recent military escalation of conflict between US, Israel, and Iran, sabi po ng DND ngayong Sunday. Ayon sa Department of National Defense, it is keeping in touch with the Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers or DMW, and other relevant agencies regarding the conflict in the Middle East. The armed forces of the Philippines stands ready to assist in humanitarian and evacuation operations if directed. According to the department, tensions are so far limited to the Middle East and there is currently no verified direct threat to Philippine territory or to Filipinos and foreigners within the country. Walang katotohanan yung mga pananakot ng mga DDS influencers tulad po ni Jason Sa na pinalalabas baka tayo madamay because of the EDCA sites ng mga Amerikano dito sa ating bansa. Ginagamit nila sa propaganda ito po. The agency cautioned the public against circulating unverified reports and urged everyone to stay calm and rely on official sources for accurate information. We urge vigilance against disinformation and condemn those who unnecessarily rouse panic during these circumstances, sabi po ng DND. Wala man pong iba ang nagpapakalat ng mga ganitong fake news, yung mga DDS influencers po. Lalo na si Jason Sa. Huwag kayong naniniwala sa mga bugok na yan, mga kababayan. Ngayon, ito po pala yung mensahe ni Reza Pahlavi. Siya po yung exiled Crown Prince ng Iran. Sabi niya sa kanyang mensahe, Honorable and courageous people of Iran, this may be the beginning of our great national celebration, but it is not the end of the road. Remain vigilant and prepared. The time for a widespread and decisive presence in the street is very near. Together, united and steadfast, we will bring about the final victory and we will celebrate Iran's freedom across our beloved homeland.
Ngayon, yung Iran's Guard, Revolutionary Guard mga kababayan, they're posing for to post, they're posing for to name Khamenei successor outside legal procedures. So may gusto silang ipalit kay Khamenei kasi kinonfirm na po ng Foreign Ministry ng Iran, napatay na talaga si Khamenei. Ito yung latest. Iran has just announced the death of their supreme leader Ali Khamenei. The Iranian government and the Iranian Revolutionary Guard Corps has declared 40 days of public mourning following the official confirmation of Ali Khamenei's death. Kaya gusto nilang yung antipara ni Khamenei at yung headdress niya. Ayun na lang yung nakita, mga kababayan. Senior Israeli official to Reuters, Khamenei dead. His body has been found. Kaya confirmed na po, mga kababayan. Pumipili sila ng pamalit. Kaya yung gira po, hindi pa tapos. At hindi lang si Khamenei, Ali Khamenei yung namatay. Pati yung kanyang anak na babae, son-in-law, as saka yung apo, granddaughter niya po, mga kababayan, nadamay doon sa pambubumba. Ito yung celebration ng mga Iranians in Israeli. Mga kababayan, nagsiselebrate sila dahil sa pagkamatay ni Khamenei. Iranians in Israeli waving flags. Iranian flags in Israeli flag. The Star of David, mga kababayan. Ito sasayawan yung mga Iranians, mga kababaihan, mga kababayan. Sasayawan sila dahil sa tuwa sa pagbagsak. Kita ninyo? Ng Iranian leader, pagkamatay ng Iranian leader, tuwang-tuwa sila. Total celebration, mga kababayan, yung ginagawa. Pero tuloy-tuloy pa rin yung mga bombings na ginagawa. Kasi siyempre, yung mga tauhan ni Ali Khamenei, nagbabanta pa rin po. Ito nga yung report ng CNN International. Iran launched a fresh wave 54 minutes ago of strikes across the Middle East with explosion heard by CNN teams in several capitals and major cities. Kaya hindi pa po tapos yung gira. Tuloy-tuloy pa din po ang labanan. Yan mga bombings, umuusok po. Nasusunog yung mga buildings, mga targets, mga kababayan. O ito yung mga namatay, mga eliminated na mga officials ng Iran. Top officials, mga kababayan, ng Iran. Eliminated. Sabi ni Erwin Tolfo, Senator Erwin Tolfo, chairman ng Foreign Relations Committee, repatriation plans ready for Filipinos in Middle East after US-Israel attacks. O ito si Trump, mga kababayan, before ng airstrike. Burgers then war. Trump's bluffs before Iran strikes. Kumain mo na ng McDo. Sabi dito sa report ng South China Morning Post. Hamburgers for everyone, Trump declared to cheering customers at Whataburger restaurant pala, hindi man McDo. Before the 47th president left, clutching a bag with order number 47. 9 hours later, in the dead of the night, Trump announced that he had ordered the start of a major attack against Iran. Kumain muna ng hamburger. May ganon, mga kababayan, di ba? So anyway, yan po, mga kababayan, yung mga developments ng ating mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.